Nabuhay ang patay! Nabuhay ang patay! Sigaw ng ilang mga bisita na nakilibing para sa patay na si Alfred. Habang ang asawa niya naman na si Erin ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nanlalaki ang mga mata nito habang pilit na binubuhat ang ulo ng kanyang asawa na nasa kabaong. Fred, buhay ka? Hindi naging madali ang buhay ng mag-asawang si Fred at Erin, lalong-lalo na para sa lalaking si Fred. Malapelikula kasi ang pinagdaanan nito sa buhay, kung saan ay nasaksihan niyang mamatay ang sarili niyang mga magulang noong bata pa lamang siya dahil sa isang aksidente sa kotse. Tumaob ang sinasakyan nilang sasakyan na nagdulot para tumilapon ang kanyang mga magulang kasama ang nag-iisa niyang kapatid na si Hannah. Pero sa hindi niya malamang dahilan ay hindi man lang siya nasugatan o nagtamo ng kahit na anong pinsala. Hindi niya masabi kung sinuwerte ba siya dahil puro problema na lamang ang dumating sa kanyang buhay simula nang mawala ang pinakamamahal niyang mga tao na kinamulatan niya sa mundo. Fred, apo, huwag kang mag-alala. Nandito si Lola sa'yo. Hindi kita papabayaan. Ako munang mag-aalaga sa'yo, ha? Pagpapalakas ng loob ng kanyang lola na si Aling Myrna sa kanya. Nasa 6 na taong gulang na noon si Fred. Pero hindi niya pa rin kayang i-comprehend kung gaano kalala ang aksidenteng nangyari sa kanyang buhay sa musmus niya pa lamang na edad. Pero iisa lamang ang sigurado. Ito ay ang bigat na nararamdaman niya na hindi na mawala simula noong mamatay ang kanyang magulang at kapatid. Salamat po, Lola. May hinang sagot ng bata sa kanyang lola. Okay lang malungkot, apo. Ang sinasabi ko lang, dadamayan kita sa tuwing makakaramdam ka ng lungkot o sakit. Nandito lang lagi ang lola mo. Pagpapagaan pa ng loob ni Aling Myrna sa kanyang apo. Niyakap naman siya ni Fred at doon humikbi. Namimiss ko na po si mama. Pag-iyak ng bata. Ako rin, nak. Namimiss ko na rin yung mama mo. Kaya magtulungan tayo, ha. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Huwag tayong susuko kasi alam mo namang ayon yung ayaw nilang gawin natin ang sumuko. Kaya ikaw mag-aaral ka ng mabuti. At kapag nakapag-aral ka na, gagawa ka rin ng sarili mong pamilya. Yung pamilya mo na yun yung magpaparamdam sa'yo ng pagmamahal. Pero sa ngayon na po, ako muna, ha. Sa akin mo muna iasa ang lahat. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Patuloy pang pagpapalakas ng loob ni Aling Myrna sa kanyang apo na si Fred. Pero maging ang matanda ay sobrang nadudurog ang puso sa pagkawala ng magulang ni Fred na kung saan ang nanay nito ay ang kanyang anak. Meron namang paupahang bahay ang matandang si Myrna. Kaya naman kahit papaano ay kayang-kaya niyang matustusan ang pag-aaral at iba pang mga pangangailangan ng batang si Fred. Lumaking matalino si Fred. Nag-e-excel ito sa kanyang mga klase at sinusigurado naman ni Myrna na hindi siya magiging pabaya na guardian ni Fred. Ngunit nang sumapit ng high school ang batang si Fred, doon lamang na-diagnose ng cancer ang matandang si Myrna. Isa na naman itong malaking dagok para kay Fred. Hindi niya na kaya pang isipin kung ano ang mararamdaman at mangyayari sa kanyang sarili kung mawawala na naman siya ng isa sa pinakaimportanteng tao para sa kanyang buhay. Lola, bakit mo naman tinago sa akin na may sakit ka? Napakatagal mo na palang nararamdaman yan, bakit ngayon ko lang nalaman? Pagsusumamo ni Fred habang nakahawak sa kamay ng kanyang lola na hindi na halos makatayo dahil sa kanyang sakit. Pasensya ka na, apo. Matanda naman na si Lola, normal lang na mawawala na ako. Alalahanin mo na lang yung sarili mo. Huwag mong pabayaan yung sarili mo, ha? Pasensya ka na kung hindi matutupad ni Lola na hindi ka niya iiwan. Pero ipangako mo sana sa akin na aalagaan mo yung sarili mo. Mahinang wika ni Aling Myrna sa kanyang apo. Opo, Lola, gagawin ko po yun basta po lumaban kayo. Lola, wag niyo naman po ako iwan. Hindi ko po kaya. Kayo na lang po ang meron ako, wala na po akong dahilan para mabuhay pa kung mawawala pa po kayo. Patuloy na pag-iyak ni Fred. Ngunit hindi na nagsalita ang kanyang lola.
Biglang pumasok ang mga doktor sa loob ng kwarto at pinalabas si Fred. Ginawa nila ang lahat para mailigtas ang buhay ng matandang si Myrna. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa matanda na ring katawan ni Myrna ay hindi na nito kinaya ang mga gamot na pinapasok sa kanyang sistema. Namatay itong nahihirapan sa kanyang sakit. Hindi makapaniwala si Fred na sa pangalawang pagkakataon ay masasaksihan niyang mamamatay ang isa sa pinakamamahal niyang tao sa kanyang buhay. Gusto niya nang questionin ng Diyos kung bakit ito nangyayari sa kanya at kung bakit tila lahat ng kamalasan sa mundong to, siya na lamang ang sumasalo. Wala nang magpapaaral kay Fred, ngunit naiwan naman ng kanyang lola Myrna ang lahat ng ari-arian nito sa binata. Bilang bata pa si Fred ay hindi ito marunong maghawak ng pera. Milyon-milyon ang dumating sa kanya, lalo na sa mga lupa at bahay na naiwan ni Aling Myrna. Walang umakay kay Fred kung paano niya ito gagastusin at kung mag-i-invest ba siya sa mga bagay na kakailanganin niya sa kanyang pagtanda. Sa halip ay ginamit niya ito sa mga normal na bagay na paggagamitan ng mga tipikal na binatang katulad niya. Kuminsan, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay dahil wala namang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng kanilang klase ay dediretso siya sa kanyang mga kaibigan para mag-inuman. Sa ganitong paraan kasi para kay Fred ay nakakatakas siya sa lumbay at bigat sa dibdib na nararamdaman niya sa bawat araw na lumilipas. Hindi niya kayang maipaliwanag ang sakit na ito, kaya naman pilit niyang inaaliw ang kanyang sarili sa iba't ibang mga bagay. Fred, gumising ka na muna. Paparating na si Mama, umuwi na muna kayo. Sigaw na wika ng kaibigan ni Fred nang makatulog si Fred sa kanilang bahay dahil sa kalasingan. Pre, niloloko mo ba ako? Wala na akong bahay na uuwian. Wala nang naghihintay sa akin doon. Lasing na wika ng binata. Basta kailangan mo nang umalis pre. Paparating na si Mama, siguradong patay ako doon. Bilis na, bilis! Pagmamadali ng kanyang kaibigan. Kaya naman naiwan si Fred na nasa gitna ng kalsada. Hindi alam kung saan siya pupunta at hindi alam kung saan siya tutungo. Kaya naman noong gabing yon ay napili ni Fred na matulog na lamang sa gilid ng kalsada. Nang magkaroon siya ng malay ay sobrang sakit pa rin ang kanyang ulo dahil sa hangover na kanyang nararamdaman. Ngunit napadilat siya ng mata nang makita ang mga nakapalibot na kalalakihan sa kanya. Hoy Toy, anong ginagawa mo sa teritoryo namin? Wika ng isang nakakatakot na lalaki sa kanya habang nakatitig sa mga mata nito. Bakit nandito ka natutulog? Hindi mo ba alam na dito kami nag-iit-hit? Huwag mong sabihin na alipores ka ng mga pulis. Patuloy na pagbibintang nila sa binata. Ay hindi po, pangako. Nakatulog lang po ako dito dahil sa kalasingan kagabi. Aalis na po ako kagad. Wika ni Fred na aakbang tatayo na sana. Ngunit pinigilan siya ng isa pang lalaki. Wait lang. Nakitulog ka dito tapos hindi ka magbabayad. Magbigay ka muna. Kailangan namin gumamit ng mga kaibigan ko ngayon, di ba? Saad nito. Ano pong ibig niyang sabihing magbigay? Pagtatakang tanong ni Fred. Ano pa ba? Alangan namang brief mo. Magbigay ka ng pera para makahit-hit kami dito. Kung hindi ka magbibigay, ikaw yung hihit-hitin namin. Sige ka. Patuloy na pananakot ng mga kalalakihan sa kanya, kaya naman wala nang nagawa si Fred kundi dukutin ang 1,000 na nasa bulsa niya. Ito na po. Anong ito lang? Anong sinasabi mong ito lang? Pananakot ng lalaki. Naiintindihan mo ba na yung 1,000 na to? Para sa akin lang to? Ilan kami dito? Bilangin mo, 9 kaming nakapaligid sa'yo. Big sabihin, kailangan mo ng 9,000 para mapaalis ka namin dito ng buhay. Naiintindihan mo ba? Patuloy na pananakot niya sa bata. Kaya naman agad na kinuha ni Alfred ang kanyang wallet at dumukot ng 9,000 mula dito. Ngunit nang makita ng mga kalalakihan na marami pa palang pera si Fred, ay kinuha na nila ang buong wallet. Pwede na po ba akong umalis? Nanginginig na wika ni Fred. Sige na, paalisin mo na yun pre. Saad ng isa. Wag mo paalisin. Baka makapagsumbong pa yan sa pulis. Malaman pa nila kung saan tayo pumipesto. Tapusin na muna natin tong session natin bago natin yan paalisin. Suwestyon na binigay ng isang lalaki na ikinagulat naman ni Fred.
Ngunit wala na siyang magagawa. Kailangan niyang maghintay doon hanggang sa matapos ang kanilang session. Kawawa naman yung bata pre, kinuha natin lahat ng pera. Pahititin mo nga yan. Suwestyon ng isa sa kanila. Hindi po ako gagamit niyan. Pagtanggi ni Fred. Ngunit pinakitaan siya ng isang balisong kaya naman wala na siyang nagawa kundi makisali sa mga kalalakihan. Buong maghapon na humithit ang grupo ng mga kalalakihan na ito kasama si Fred. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nadiskubre na ng batang si Fred kung ano nga ba ang pakiramdam na maging isang adik. Para bang napakakulay ng mundo at wala siyang iniisip na problema. Wala rin siyang nararamdaman at pakiramdam niya ay kayang-kaya niya ang lahat. Kaya naman nalulung siya sa bisyong ito. Nang maubos na ang pera ni Fred noong araw na iyon dahil sa kanilang hinit-hit na pinagbabawal na gamot, ay agad na umuwi si Fred para kuhanin ang iba pang mga natitirang pera na nasa bahay nila. Walang araw simula noon na hindi humit-hit si Fred kasama ang grupo ng mga kalalakihan na kanyang nakilala. O diba bata, sabi ko sa'yo kapag natikman mo talaga tong puting mga batong to, sinasabi ko sa'yo, hindi mo malilimutan yung mararamdaman mo dito. Natatawang wika ng isang lalaki sa kanya. Tumango naman si Fred at tumawa rin. Oo nga, buti na lang talaga nandun kayo no? Ang saya-saya! Delusyonal na wika ni Fred. Lumipas pa ang ilang mga taon. Nagawang ibenta ng binata ang ari-arian na iniwan sa kanya ng kanyang lola, ang bahay at lupa. Ang sarili niyang tinitirhang bahay ay naibenta niya na rin. Sa madaling salita ay naubos ni Fred ang lahat ng kanyang mga pera at pamana ng kanyang lola para sa kanyang bisyo, na umabot na sa puntong natutulog na lamang sa kalsada ang binatang si Fred. Wala na rin siya sa tamang katinoan pa para isipin kung gaano na nga ba kalala ang sitwasyon niya. Hanggang sa umabot na siya sa edad na 24, nagagawa niya na ring magnakaw para lamang masustentuhan ang kanyang bisyo. Ilang beses na siyang naglabas-pasok sa kulungan. Hindi na mababakas sa kanya ang pagiging isang matalinong estudyante na talaga namang kinamanghaan ng kanyang lola sa kanya, kundi isa na lamang siya sa mga problema sa lipunan na kailangan nang mawala. Ngunit lahat ng ito ay magbabago nang dumating sa buhay niya si Erin. Ang babaeng si Erin ay isang volunteer. Kasama ito sa grupo ng mga volunteer na nag-aasikaso ng mga taong napag-iwanan na ng panahon, lalo na yung mga adik na gustong magbago. Habang normal na nakaupo si Fred sa isang poste, nakalimitan niya namang pinagtatambayan, ay biglang lumapit ang isang babae sa kanya. Hello po sir, kumusta po kayo? Ako po si Erin. Pabungad na wika ng babae sa kanya. Noong una ay hindi pinapansin ni Fred ang mga sinasabi ng babae hanggang sa makita niya ang mukha nito. Napakagandang babae ni Erin. Meron siyang brown na mga mata, malobong pisngi, makapal na kilay at maputing mga balat na animoy porselanas. Kahit na nalulung na sa addiction si Fred, ay hindi naman maitatanggi na lalaki pa rin siya. Nagkakagusto at na-attract sa ganitong uri ng mga kababaihan. Agad na inayos ni Fred ang kanyang pagkakaupo at tumayo bigla. Inayos niya ang kanyang damit at pinunasan ang kanyang kamay. Magandang araw din po. Ako po si Fred. Diretsang sagot nito na tila ba wala siyang problema sa pag-iisip dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Wow sir ha! Ang ayos niyo pong kausap, hindi tulad ng mga kasamahan niyo dun. Wika ni Erin habang tinuturo ang mga kaibigan ni Fred sa kalsada. Napakamot naman ang ulo si Fred. Hindi mababakas kay Fred na isa siyang matipunong lalaki. Dahil bukod sa kapal ng kanyang bigote at balbas, ay meron din siyang napakaruming kasuotan na halatang ilang buwan niya ng suot-suot. Ganito po kasi sir, nandito po kami ngayon para tulungan po kayo sa kalagayan ninyo. Alam naman po namin na mahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon at handa po namin gawin ang lahat ng aming makakaya para matulungan po ang sitwasyon nyo. Gusto nyo po bang magparehab at baguhin ang buhay nyo? Diretsahang wika ni Erin sa kanya. Sa ganitong mga pagkakataon ay kalimitan namang tumatanggi si Fred dahil ilang beses na siyang nakasalamuha ng ganitong uri ng tao.
wala nang pag-asang natitira pa para sa lalaki. Ngunit, nang kausapin siya ni Erin ay tila ba gusto niya nang magbago bigla. Masasabi natin na ito ay love at first sight. Opo, gusto ko po talagang magparehab. Matagal ko na pong iniisip na magparehab eh. Buti po dumating kayo. Pagsisinungaling ni Fred sa babae. Pero sa katunayan yan ay nagagandahan lamang siya kay Erin kaya niya ito sinabi. Binigyan siya ng nakalolokong ngiti ni Erin na kahit na sinong lalaki ay hindi maiiwasan na ma-inlove kapag nakita ang ngiti na ito. Wow sir, nakakatuwa naman pong nakilala ko kayo. Ganito po sir, pipirmahan nyo lang po ito at bukas na bukas din. Susunduin po namin kayo papunta sa rehabilitation center. Okay lang po ba yun? Tanong ni Erin sa lalaki. Tumango naman si Fred na halatang excited sa mga sinasabi ni Erin. Nang sumapit na ang gabi ay ginawa ni Fred ang lahat para magmukha siyang disente kinabukasan. Para kapag nakita siya ni Erin ay hindi ito mandiri sa kanya. Pinilit niyang maligo sa isang public fountain kung saan wala namang mga tao kaya naman pwede siyang maligo doon. At para sa kanyang damit ay naghalukay na lamang siya sa basurahan ng mga damit na kalimitan niyang pinupuntahan. Nang makakita siya ng isang kulay red na t-shirt at kulay white na pants, ay agad niya itong kinuha. Kinabukasan, napansin ni Erin ang pagbabago sa itsura ni Fred. Mukhang pinaghandaan mo talaga to Fred ah. Mukhang excited ka na talagang mabago yung buhay mo. Nakangiting wika ng dalaga. Napakamot naman sa ulo si Fred at hindi nakapagsalita dahil sa hiyang kanyang nadarama. Huwag kang mag-alala. Pagdating mo doon sa rehab center, merong damit na ibibigay sa'yo. Kaya siguradong lalabas yung kapugian mo doon. Dagdag pa ng dalaga na talaga namang kinakilig ni Fred. Totoo po ba? Nahihiyang tanong ni Fred. Totoong ano? Nagtatakang tanong naman ng babae. Totoo po ba na makikita yung kapugian ko doon? Mahinang saad ng lalaki. Oo naman sir, bakit naman hindi? At nahalata ko naman po na gwapo po kayo. Kailangan nyo lang po na itigil yung bisyo nyo. Siguradong maraming maghahabol na babae sa inyo. Patuloy pa na pambabola ng babaeng si Erin. Hindi naman na kayang itago pa ni Fred ang kilig na kanyang nadarama. Kaya naman tumakbo na lamang siya papunta sa ambulance na naghihintay sa kanya para maihatid siya sa rehab center. Hindi akalain ng adik na si Fred na dahil lamang sa isang babae ay gugustuhin niya ng magbago at itama ang kanyang mga pagkakamali sa buhay. Tila ba nagkaroon muli siya ng dahilan kung bakit gusto niyang mabuhay at kung bakit bigla niyang naalala na ipagpatuloy ang mga dati niyang pangarap sa buhay. Sa rehab center ay lalo pang natuwa si Fred nang malaman niya na si Erin din ang mag-aasikaso sa kanya. Kaya naman, mas lalo lamang lumakas ang loob niya. Alam niya sa kanyang sarili na mapagtatagumpayan niya na ang addiction dahil sa presensya ng babaeng si Erin. Ngunit isang linggo pa lamang si Fred na nasa rehab center ay nahihirapan na siya. Tila ba hinahanap na muli ng katawan niya ang mga pinagbabawal na gamot na kanyang kinaadikan. Pero sa tulong ni Erin at patuloy na pakikipag-usap nito sa kanya ay nagagawa namang malabanan ni Fred ang ganitong kagustuhan ng kanyang katawan. Nice Fred! Nagagawa mo na ha? Sigurado pagka isang buwan mo na dito, tumaba-taba ka na. Makikita na natin kung gaano ka talaga kagwapo. Pero bukas, magkakaroon ng gupitan dito sa center. Pagupit ka na rin, ipaahit na natin yung mga balbas mo. Masayang pagbabalita ni Erin kay Fred habang kinakamusta ito kung ano na nga bang lagay ng binata. Sa ganitong mga pagkakataon ay hindi nakapagsasalita si Fred sa tuwing nakakausap niya si Erin. Sobra kasi siyang nahihiya at hindi niya alam kung karapat dapat ba siya para sa babae. Totoo ang nararamdaman niya kay Erin at gusto niyang patunayan sa babae na magbabago muna siya bago niya ito ligawan. O sige na Fred, mauna na muna ako ha. Hinihintay kasi ako ng boyfriend ko. Balitaan mo na lang ako kapag nagkaproblema ka ha. Pagpapaalam ni Erin na talaga namang ikinagulat ni Fred. May boyfriend ka? Bigla ang salita nito. Nagulat din si Erin dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinignan at kinausap siya ni Fred simula noong magkita sila. Oo, hindi ko nababanggit sa iyo kasi
Hindi ka naman nagsasalita. May boyfriend ako. Magdadalawang buwan na kami. Saad ni Erin. Hindi na ulit nagsalita pa si Fred at bumalik na ito sa kanyang kwarto para matulog. Nawiwirdoan naman si Erin kung bakit ganito ang kinilos ng lalaki. Naumpisahan ko na to. Wala o nandyan man si Erin pero kailangan ko nang baguhin yung takbo ng buhay ko. Sige, hayaan ko na nga. Ano naman paki kung may boyfriend siya? Maghiwalay din naman yung mga yun eh. Wika ni Fred sa kanyang sarili habang sinusubukan na makatulog. Pero sa katunayan niyan ay umaasa si Fred na sana ay maghiwalay pa si Erin at ang kanyang boyfriend. Lalo na at bago lamang ang mga ito. Ngunit habang tumatagal siya sa rehab center at patuloy na bumubuti ang kanyang sitwasyon, ay patuloy rin naman na nagiging close sila ni Erin. Pero ang tungkol sa boyfriend nito ay tila ba lalo ding bumubuti ang relasyon nilang dalawa ni Erin. Lagi siyang kinikwentuhan ng babae tungkol sa ginawa nila noong araw na iyon at kung saan sila nag-date. Sanay na si Fred na makarinig ng ganitong mga kwento ni Erin. Pinipili niya na lamang na magtiis at makinig sa mga kwento ng babae. Dahil sa ganitong mga pagkakataon ay nakakausap niya si Erin at wala na siyang pake kung anong topic pa ang kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa ilang buwan makalipas ay umiiyak na lumapit si Erin kay Fred. "O Erin, anong nangyari sa'yo? Bakit namamaga naman yung mata mo? Sino nang away sa'yo?" Pag-aalalang wika ni Fred habang nakatingin kay Erin. "Niloko niya ako, Fred. Manluloko siya, babaero." Saad ng babae sa kanya. Awang-awa naman si Fred sa itsura ni Erin, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kundi ang yakapin ng dalaga. Patuloy na humikbi si Erin sa mga bisig ni Fred. Niyakap din siya pabalik ni Erin. "Pasensya ka na, Fred. Alam kong nagpapagaling ka dito sa rehab. Binibigyan pa kita ng mga problema." Saad nito sa lalaki. "Naku, ano ka ba? Kung alam mo lang kung gaano kakalaking tulong sa akin." Hinawakan ni Fred ang balikat ni Erin at hinarap sa kanya. "Kung hindi ka naglakas ng loob na kausapin ang kagaya kong adik at wala nang pag-asa sa buhay noong araw na yun, edi sana nandun pa rin ako sa kalsada. Walang pangarap sa buhay at wala sa katinuan. Malaki ang naitulong mo sa akin at sa araw-araw na pag-stay ko dito, ikaw ang nagpapalakas ng loob ko." Saad ni Fred, na ikinagulat naman ni Erin. "Ha? Anong ibig mong sabihin ako nagpapalakas ng loob mo?" Pagtatakang wika ng dalaga. Ang ibig kong sabihin, ikaw kasi ang nagbibigay ng gamot ko, ikaw nagbibigay ng pagkain ko, kaya literal na ikaw nagpapalakas sa akin, di ba?" Pagpapalusot ni Fred. Tumawa naman si Erin at hinampas siya. "Loko-loko ka talaga. Sige na, pasensya ka na at naistorbo pa kita." Akmang aalis na sana si Erin nang hawakan ni Fred ang kanyang kamay. "Erin, nandito lang ako. Kapag kailangan mo ng maiiyakan mo at balikat na masasandalan, puntahan mo lang ako." Seryosong saad ni Fred. Namula naman ang mukha ni Erin. "Ano ka ba, Fred? Anong ginagawa mo? Huwag mo nga akong pakiligin." Prangkang wika nito. "Salamat, Fred. Nandito lang din ako para sa iyo hanggang sa makalabas ka." Saad ng babae. Lumipas ang 6 na buwan, tuluyan nang nakalabas si Fred sa rehab center. Sa wakas ay malaya na siya sa impluwensya ng pinagbabawal na gamot at nasa tamang katinuan na rin siya. Noong pagkakataon na ito ay naglakas loob na si Fred na aminin sa babaeng si Erin ang tunay na nararamdaman niya. "Anong sinasabi mo, Fred? Sinasabi mo ba ngayon na may gusto ka sa akin?" Wika ng dalaga nang aminin ng lalaking si Fred ang kanyang nararamdaman para sa kanya. "Oo, Erin. Yun nga ang gusto kong sabihin. Matagal na kitang gusto. At sinabi ko sa sarili ko na kapag nakalabas na ako sa rehab center, aamin na ako sa'yo. Ayaw ko nang maranasan pa ulit yung makinig ng mga kwento mo tungkol sa ibang lalaki. Gusto ko, ako naman yung sentro ng kwentuhan natin. Sana pagbigyan mo ako manligaw sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Papatunayan ko sa'yo na karapat dapat akong lalaki para sa'yo." Pagpapangako ni Fred sa babae. Hindi naman kagad nakasagot si Erin. "Pero Fred, anong sasabihin ko sa magulang ko?
Sobrang istrikto nila sa akin. Yung ex ko, sila yung nagreto nun kaya hindi ko yung lubusang kilala. Natatakot ako, Fred. Nangangamba na wika ni Erin. Bakit ka matatakot? May gusto ko na rin ba sa akin? Saad naman ni Fred. Ano ka ba? Hindi ba halata? Lalabas at pupunta ba tayo dito sa parke kung wala akong gusto sa'yo? Prangkang saad pa nito. Namula naman ang mukha ni Fred. Ibig sabihin may gusto ka rin sa akin? Tayo na? Nagmamadaling wika ni Fred. Ano ka ba? Ngayon ka lang umamin na hindi ka pa nga nanliligaw tapos gusto mong tayo na? Maghintay ka muna. Sinasabi ko pa nga sa'yo yung problema ko sa mga magulang ko, paano ko sasabihin sa kanila to eh. Lagi pa naman kitang nakikwento sa mga yun. Magugulat na lang sila na ikaw pala yung boyfriend ko. Pagpapatuloy ng babae. Tila ba lumilipad sa ulap si Fred dahil sa kanyang narinig na mga sinabi ni Erin. Alam mo Erin, kung gusto mo rin ako tayo na. Araw-araw na lang kitang liligawan. Magandang deal yun, di ba? Araw-araw kong papatunayan sa'yo na mahal kita. Pangungumbinsi ni Fred. Mataimtim naman na tumango si Erin. Tumatango ka, ibig sabihin, tayo na talaga? Napakalaking ngiti na wika ng lalaki. Oo na, paulit-ulit. Saad naman ni Erin. Tuluyan na ngang nagkamabutian ng dalawa at naging sila na ng opisyal. Pinaalam na ni Erin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon. Tulad ng inaasahan, mula sa mga magulang hanggang sa kanyang mga kapatid ay hindi nagustuhan ng lalaki. Hindi sila makapaniwala na binaba ng ganito ni Erin ang kanyang sarili, kung saan papatol siya sa isang adik. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo? Hindi nga adik si Fred. May matino na siyang trabaho ngayon. Lahat ng yun ay nakaraan niya lang at napagtagumpayan niya yun. Pagtatanggol ni Erin kay Fred sa kanyang mga magulang. Kahit na Erin, hindi ka namin pinag-aaral ng ilang taon sa kolehiyo. Napakaganda pa ng university na pinasukan mo tapos malalaman lang namin, adik pala yung makakatuluyan mo. Dapat pala lumayas ka na dito, yung 18 ka pa lang. Paninigaw ng kanyang nanay sa kanya. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Erin. Oo Erin, tama si mama. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo hiniwalayan yung mokong na yon, ako ang gagawa ng paraan para maghiwalay kayo. At sisiguraduhin ko na hindi mo yun magugustuhan. Pagsingit na wika ng kanyang kuya na si Michael sa kanya. Natakot naman si Erin at hindi na niya nagawang ipagtanggol pa sa kanyang pamilya ang lalaking si Fred. Nang dahil sa kanyang mga naranasan ay naging patago ang kanilang relasyon. Kung saan nagkikita lamang sila sa mga lugar na alam nilang hindi pupuntahan ng pamilya ni Erin. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan na nilang magtanan. Erin, sapat naman yung kinikita ko. Hindi ko na kaya na nagtatago tayo ng ganito. Mas maganda kung magtatago tayo, magtanan na lang tayo. Kaya naman kitang buhayin. Pangako ko sa'yo, sisipagan kong mabuti. Hindi kita pababayaan. Pangako ni Fred habang nakatitig sa kulay brown ng mga mata ng babaeng si Erin. Hindi ko alam Fred. Natatakot kasi ako eh. Ninenervyos na sagot naman ng babae. Huwag kang matakot. Nandito ako. Pangungumbinsi naman ni Fred. At simula noong araw na iyon ay napagdesisyonan na nilang magtanan. Tumakas si Erin sa kanilang bahay at pumunta sa tinutuluyang apartment ni Fred. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Ginagawa ni Fred ang lahat ng kanyang mga sinasabi at pinaparamdam niya talaga sa babae na mamahalin niya ito ng buong buo habang ito ay nasa kanyang poder. Ngunit mabilis na magbabago ang ihip ng tadhana. Agad kasing pinahanap ng magulang ng babae kung saan sila nakatira at mabilis naman silang natuntun. Binugbog ng mga kuya ni Erin si Fred at wala namang nagawa ang babae tungkol dito. Pero pinaglaban niya sa kanyang mga magulang na magpapakamatay na lamang siya kung hindi sila papayag na magsama sila ni Fred. Nang dahil sa takot ng kanyang mga magulang ay binigyan na lamang nila ng ultimatum ang babae na pwede lamang silang magsama ni Fred kung nagpakasal na sila. Kaya naman, agad na naghanda ng isang simpleng kasalan sa harap ng mayor ang dalawa. Imbitado lamang dito ang pili nilang mga kaibigan at kapamilya.
At sa isang iglap lang ay mag-asawa na silang dalawa. Ngunit hindi pa rin pala nawawala ang galit na nararamdaman ng pamilya ni Erin patungo kay Fred. Pumayag lamang ito na magpakasal silang dalawa dahil sa pagpupumilit ni Erin. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap sila ng mensahe mula sa kuya ni Erin. Tumatawag sa akin si kuya. Sasagutin ko ba? Pagpapaalam ni Erin sa kanyang asawa. Oo naman, sagutin mo na, bakit hindi? Sagot naman ni Fred. Sa tawag ay napag-usapan nila na magkakaroon ng isang family gathering at iniimbitahan nila ang lalaking si Fred na pumunta doon kasama si Erin. Sobrang natuwa si Fred nang marinig ito dahil sa wakas ay tila ba nararamdaman niya na pinapatawad na ng pamilya ni Erin ang kanyang nakaraan at handa na itong tanggapin siya. Ngunit, ito nga ba talaga ang rason? Yon ang malalaman ni Fred sa gabi ng pagtitipon na sinabi ng kuya ni Erin. Nang makarating ang mag-asawang si Fred at Erin sa bahay ng babae, ay agad siyang sinalubong ng mga kuya nito na dati ay bumugbog sa kanya. Ang hindi alam ni Fred ay nabanggit pala ni Erin sa mga kapatid niya na allergic siya sa bubuyog. Utol, kumusta buhay may asawa? Okay naman ba? Naalagaan mo naman ba kapatid namin? Wika ni Michael sa kanya. Tumango naman si Fred at natatakot na sumagot. Tara nga, lumabas muna tayo. Doon tayo uminom sa labas. Wait lang kuya, papaalam lang ako kay Erin. Sagot naman ni Fred. Naku wag na, busy-busy yun sa kusina kasama sila mama, tara na. Lumabas na lang muna tayo dun. Nag-aalaga kasi kami ng mga bubuyog dito. Gusto kong makita mo lang. Saad ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Fred. Hindi niya alam kung tatanggi ba siya o hindi. Ayaw niyang tumanggi dahil gusto niya talagang mapalapit sa mga bayaw niya. Kaya naman kahit labag sa kalooban niya ay sumunod siya sa mga ito. At nang makarating siya sa alagang mga bubuyog ng mga magkapatid, ay pilit niyang pinotrektahan ng kanyang sarili laban sa mga galit na bubuyog. Hanggang sa may isang bubuyog ang nagawang maisting siya na nagdulot para mangisay ng biglaan si Fred at tila ba mawala ng malay. Agad namang tinawag ni Michael ang kapatid niyang si Erin at sinugod si Fred sa pinakamalapit na ospital. Maging siya ay hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyari kay Fred. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Kuya, ano bang ginawa mo kay Fred? Alam mo naman diba na allergic siya sa mga bubuyog? Bakit mo ba siya nilapit doon? Hysterical na wika ng babae sa kanyang kapatid. Hindi naman makapagsalita si Michael. Alam ko na may galit kayo kay Fred pero di niyo ba nakikita? Ginagawa niya ang lahat. Ginagawa niya ang lahat para magustuhan niyo siya. Tapos ganito yung mangyayari sa kanya? Itong tandaan niyo. Dinuro ni Erin ang kanyang mga kapatid. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, ni isa sa inyo, hindi ko kayo mapapatawad at ayaw ko nang makita kayo sa buhay ko. Pananakot niya sa mga ito. Ngunit ang kanyang pananakot ay tila ba magkakatotoo. Dahil nang makarating na sila sa hospital, ay napag-alaman nila na dead on arrival na si Fred. Pinaliwanag ng mga doktor na wala na silang madetect na vital signs mula sa lalaki. Gumuho ang mundo ni Erin dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng isang gabi ay babawiin sa kanya ang kanyang asawa. Hindi niya matitigan sa mga mata niya ang kapatid niya at wala na siyang balak pa na makita ang kanyang pamilya. Nang malaman niya na namatay na ang kanyang asawa ay agad siyang pumunta sa ospital dahil nakaramdam siya ng pagsusuka. Ilang linggo niya na itong nararamdaman at ayaw niyang pag-isipan nito ng kung ano paman. Lalo na ngayong wala na si Fred. Sa katunayan niya ay pakiramdam niya, matutuwa siya kung magkaroon siya ng isang malalang sakit at mamatay siya para makapiling niya ang kanyang asawa. Kinabukasan agad ginanap ang burol ni Fred. Ayaw na ni Erin na patagilin pa ang bagay na ito. Hindi rin siya pumayag na may imbalsamo ang kanyang asawa. Gusto niya lamang itong malibing ng mapayapa. Pero ang desisyon niyang ito ay makakatulong pala ng malaki sa kanya para sobrang magbago ang ikot ng kapalaran. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo? Wala ni isa sa mga pagmumukha niyo ang gusto kong makita dito sa burol ng asawa ko. Umalis na kayo.
Bukas ililibing ko na si Fred. Wala nang makakapagpabago pa sa desisyon ko. At pagkatapos ko ilibing yung asawa ko, hinding-hindi niyo na ako makikita. Paghihinagpis na wika ni Erin habang kinokompronta niya ang kanyang pamilya na sinusubukang makiramay sa pagkawala ni Fred. Anak, alam naman namin na sobra namin kayong nasaktan at nagsisisi kami sa nagawa namin. Mahal na mahal ka namin, anak. Pasensya ka na at kung ang ikabubuti mo lang ang lagi naming iniisip. Naamin namin, sumobra kami. Hindi tama yung naramdaman namin para sa asawa mo. Naiiyak naman na wika ng kanyang nanay sa kanya. Napatingin si Erin sa kanyang nanay at sabay sa kanyang mga kapatid. E di sana naramdaman niyo yan yung buhay pa siya. Hindi ngayon na pinaglalamayan na siya. Huli na ang lahat, ma. Huwag yun na hanapin sa akin yung anak na minahal niyo dati. Dahil ako na mismo nagsasabi sa inyo. Wala na ang Erin na nakilala niyo. Umalis na kayo. Wika ni Erin at tinalikuran na ang kanyang pamilya. Bumalik siya sa kabaong ng kanyang asawa na si Fred. Isang araw lamang ang tinagal ng burol at kinabukasan ay nilibing agad si Fred. Maraming mga bisita, kaibigan at nagmamahal sa lalaki ang nakilibing sa umagang iyon. Hindi naman matigil ang kaiiyak ni Erin. Halatang ilang araw na siyang hindi natutulog. Fred, mahal ko. Pasensya ka na kung ganito yung mga naranasan mo sa buhay. Huwag kang mag-alala, susunod ako dyan. Sambit ni Erin habang binubuksan ang ataol ng kanyang asawa at akmang hahalikan niya na ito sa labi. Nang biglang may isang himala ang nangyari. Mula sa kabaong na kinahihigaan ni Fred ay bigla siyang kumurap. Namamalakmata ba ako? Parang gumalaw yung mata ni Fred. Wika ni Erin sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya nagkakamali. Bigla kasing dumilat ang isa sa mga mata ni Fred at nasundan pa ito ng kabila. Gising si Fred. Buhay siya na nagdulot para umiyak si Erin. Buhay ang asawa ko! Sigaw niya sa mga bisita na nakikiramay. Nang dahil doon ay nagsimulang magkagulo ang lahat. Nilapitan nila si Fred at nakita nila sa sarili na lang mga mata na gumagalaw at humihinga na ang lalaki. Hindi sila makapaniwala dahil isang araw nila itong pinaglamayan. Agad na tumawag ng ambulansya ang isa sa mga bisita at agad na tinakbo si Fred sa pinakamalapit na hospital. Nang makita ng mga doktor, ang lalaking inakala nilang patay na ay maging sila ay namutla. Pagkatapos ng ilang mga eksaminasyon, binalita ng doktor kay Erin na stable na ang lagay ni Fred. Talaga ba, Dok? Okay na yung asawa ko? Hindi makapaniwalang saad ni Erin. Opo, ma'am. Maski po kami nagulat. Pero stable na po siya. Nadedetect na rin po namin yung vital signs niya. Pagpapaliwanag ng doktor sa babae. Pero bakit po nakaraan? Sinabi niyo na patay na yung asawa ko. Dagdag pang tanong ni Erin. Ngayon lang po kami naka-encounter ng ganito. Pero base po sa pag-eeksamina ng iba pang mga doktor, maaring ang nangyari ay violent allergic response para sa sting ng bubuyog ang nangyari sa katawan ng asawa po ninyo. Ang ibig pong sabihin ay sobrang lala po ng naging response ng katawan niya na umabot na po sa punto na inakala naming patay siya dahil napunta siya sa deep coma-like state na nagdulot para wala po kaming madetect na kahit na anong vital signs mula sa katawan po ng asawa ninyo. Pasensya na po kayo at nagkamali kami. Pero maski po kami nagulat dahil bago lang po kami nakainkwentro ng ganitong bagay. Sa katunayan nga niyan, sa 20 taon ko na pagiging doktor sa ospital na to, ngayon lang ako nakahawak ng ganitong uri ng kaso. Mahabang litanya ng doktor kay Erin. Ngunit wala na siyang pakialam pa sa kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Ang mahalaga ay buhay ito at makakasama niya na itong muli. Talaga namang pangalawang pagkakataon na ito para sa kanilang buhay. 2 buwan ang inabot bago tuluyang makarecover ang inakala nilang patay na si Fred. Pinakausapan ni Fred ang kanyang asawa na patawarin na ang kanyang kapatid dahil sa nagawa nito. Mahal, malakas naman na ako ngayon. Buhay ako.
nagkaroon tayo ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kaya bigyan na rin natin ng pangalawang pagkakataon yung pamilya mo. Wala namang magagawa yung galit. Wala yun mapupuntahan. Pangungumbinsi ni Fred sa kanyang asawa na si Erin at tinanggap naman ito ng babae. Agad na nanghingi ng pagpapatawad ang buong pamilya ni Erin sa lalaki na malugod namang tinanggap ni Fred. Nang dahil sa desisyon nilang ito ay mas lalo lamang tumatag ang kanilang relasyon sa pamilya ni Erin hanggang sa umabot na nga sa punto na nakasama na si Fred sa kanilang kumpanya at nagkaroon ito ng isang mataas na posisyon. Makalipas ang 5 taon ay biniyayaan naman na sila ng isang supling at pinangako ni Alfred sa anak niyang ito na gagawin niya ang lahat para hindi nito maranasan ang masasalimuot na bagay na kanyang nasagupa sa mundong ito.